So, minsan, sa buhay natin, masasabi mo na, hanggang dito na lang ako. Ganito na yung pagkagawa ng Diyos sa akin. Dito na lang ako. Hanggang mamatay ako, dito na lang ako. Bahala kayo dyan. Diba? Naranasan na ba natin yan? Meron tayong limitasyon sa ating mga sarili. Sino ang may mga limitasyon sa sarili niya? Magpakatotoo kayo, sister. Diba? So, some of us live with fears. Hindi ko kaya yan. Pag inassign ka ng pastor mo, Angel, ikaw nga mag-open in prayer. Pastor, ba't ako? Nag-ba't ka tuloy? Hindi ko po kaya yan. Ikaw magbahagi ng salita ng Diyos sa video. Hindi ko po kaya yan. So, yan yung mga limitasyon na inilagay natin sa ating mga sarili. Diba? Kaya ang pag-aaralan natin ngayon, going above and beyond. So, kailangan nating mag-grow. Sabihin mo sa sarili mo, kailangan kong lumago. Sabihin mo rin sa katabi mo, kailangan nating lumago. Sa likod mo pa, sabihin mo, kailangan nating lumago. Amen? Kailangan nating lumago. At minsan pa, sa ating mga sarili, dahil nililimitahan natin yung ating mga sarili. So, una-una, merong takot. Tama? Meron kang fear. Wala kang confidence sa sarili. Kaya, ayaw mong tanggapin yung task na ipinapagawa sa iyo. For example, sa school, nag-assign ng teacher sa iyo. Ikaw nga start or mag-welcome sa ating program. Mama, hindi ko kaya. Hindi ko kayang humarap sa maraming tao. Para akong natutunaw na ice. Para akong napupuspos na na kandila. Hindi ko po kaya, nanginginig ako. So, kita mo yung gawa ng fear. Diba? Dahil wala kang confidence sa sarili mo, talagang mangingibabaw yung takot. Tama, bali? Tama po. So, you are losing confidence. So, the fear comes so on hanggang ayaw mong tanggapin yung pinapagawa sa iyo. And sometimes, you pray. Di ba may mga prayer night? May tayo every Friday, meron tayong gawain. You pray to God. You kneel down to God. You cry out to Him. Pero pagkatapos ng prayer meeting, tatanungin mo yung sarili mo, kaya bang gawin ng Diyos sa akin yun? Sasagutin kaya ako ng Diyos? Tinanong mo pa ang Diyos ngayon. Parang nawalan ka na naman ng pag-asa. Diba? Going above and beyond. So, pag sinabing above, mataas. Tama? Mataas. Higher level siya. Higher dimension siya. Diba? Yun ang ibig sabihin ng above. At pag sinabing beyond, sa kabila. Over and above. Wow! Ganun pa lang ibig sabihin ng beyond. Hindi lang siya above, kung hindi above, going over and above. Mas mataas pa. Amen? Sabi ng Ephesians 3, na binasa natin kanina, verse 20, now to Him who is able to do far more abundantly than all we ask or think, according to the power at work within us. Amen? So, dito natin makikita na ang Diyos ay makapangyarihan talaga siya. Yung hindi natin kaya, kaya ng Diyos yan. Yung limited tayo, kulang tayo sa kapasidad, kaya ng Diyos yan. Amen? At kayang isupply ng
ng Diyos kung ano yung kulang sa'yo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, hanggang dito lang ako. Ito na yung buhay ko eh. Pinanganak akong ganito. Ganito na ako hanggang pagtanda ko. Hanggang sa mga salin lahi ko, ganito na ako. No! Ang sabi ng pangako ng Diyos, now to Him who is able to do far. So, ibig sabihin, kaya ng Diyos paunlarin ka. Amen? Kaya ng Diyos pagyamanin ka. Sinong gustong yumaman? Taas ang kamay. Diba lahat? Gustong yumaman. Sino bang ayaw ng pera? Diba? Lahat. Kung kita mo yan ang pangako ng Diyos, kaya niya. Who is able to do far more abundantly. Pagyayamanin ka ng Diyos. Kita mo doon sa kwento ni Joseph, ang pinagdaanin ni Joseph, it's a roller coaster. Sino nakasakay sa roller coaster? Hindi niya pa nasakyan. Yan na lang si Maymay. Diba ang roller coaster? Nakakatakot siyang sakyan, tama? Nakakahilo siya. Nakakasuka siya. Diba? Ganyan ang nangyari sa buhay ni Joseph eh. Meron siyang vision na na-receive nung siya ay 17 years old. Pero ano nangyari sa vision na yon? Siya at ang Diyos lang nakakaalam. In-interpret niya in his own. Sinabi niya sa tatay niya, sinabi niya sa mga kapatid niya, kayong lahat, iyuyuko kayo sa akin. Diba? So ito namang si Joseph, dahil matapil ang dila, ang kanyang mga kapatid ay nagalit sa kanya. Ayaw ng Diyos na matapilan nila. At dahil si Joseph, talagang, siya gusto niya doon sa tatay niya. Gusto niya doon palagi, tatay, ganito ang nangyari sa akin, diba? Ganito, yung mga kapatid ko, ganyan sila. May ginagawang hindi maganda. Kaya itong si Joseph, naging siksik sa tatay niya at lalong naggalit ang kanyang mga kapatid. Pero dahil may vision nga na natanggap si Joseph, yung vision na yon nanatili sa kanya. Pero may matinding proseso na katulad ng isasakay ka sa roller coaster. Yung nangyari sa buhay ni Joseph, hindi po madali yun. Pero mo, meron kang vision na natanggap sa Diyos. Dapat meron na siyang diba? Tawag niya ito, mag-materialize na siya. Pero ang pinagdaanan niya, it's a process for him to understand na ma-build una-una yung character niya talaga. And he must humble himself in the eyes of God. Na hindi niya kalakasan ng pagyayamanin at sasabihin niya sa mga kapatid niya, "Hoy, kayo mga kapatid ko, yuyuko kayo sa akin." Kita mo, may proseso ang Diyos. At ang proseso ng Diyos sa buhay ni Jose, matindi. It's talagang pinakumbaba si Joseph at umasa sa Diyos. Amen? Tayo kaya ba nating dumaan sa proseso sa buhay ni Joseph? Kaya ba natin? Ay, nababalis na ako. Ito yung pinapasabi ni Lord sa akin. Pero may nangyari. Along the way, in your Christian journey, may nangyayari. Hinihila ka ng kapitbahay mo, hinihila ka ng mga kapatid mo. Hoy, born again ka ba talaga? Baka naman born again ka. May nagchat-chat sa iyo, pare. Mamaya, merong magandang sine. Manood tayo. Mayroong birthday party. Huwag ka nang pumunta sa church. Mag-a-alive ka lang dyan eh. Punta tayo doon sa chuk. So, kita mo yung proseso ng buhay. Kaya ba nating mapagtagumpayan yan? O kaya nating sumama? Sige, sama na nga ako. May sigat
pala sa SM eh, 50%, 70%. So, ganun ang nangyari sa buhay ni Joseph. Pero kita mo, sabi ng Ephesians, God is able to do. Kaya ng Diyos, una-una, kaya ng Diyos. Bakit kaya ng Diyos? Siya ang lumikha ng langit at lupa. We cannot question the power of God. Because He is God. He is supreme. Itong tinutungtungan natin, kung saan tayo nagpupuri, kung ano yung tinitang na laban sa taas, nilikha ng Diyos yan. And God is able. He is able. Even your problems 10 years ago, na hindi pa na-solve ngayon, kaya ng Diyos gawin yan. Amen? Sabihin mo sa sarili mo, kaya ng Diyos ito sa buhay ko. Kaya ng Diyos yan. In Genesis 1, diba, in the beginning, God created the heavens and the earth. Yung hininga mo, yung kalakasan mo, sino ang nagsusupply niyan? Pera ba? Negosyo? Trabaho? Hindi. Kung hindi ang Diyos. Kaya ng Diyos, huwag kang yung bigyan ng hininga. Kaya ng Diyos yan. Dahil siya ay Diyos na makapangyarihan. Pero salamat sa Diyos dahil ang buhay natin, pinapahaba niya. In-extend niya for a greater purpose. Kaya tayo malakas. Wala tayo sa hospital. Hindi tayo nakakonect sa oxygen. Kaya magpasalamat ka sa Diyos. Sabihin mo, Lord, salamat. Malakas ako. Amen? Alam niyo ba, last Thursday, ito ay hindi ko pa na-share. Masusurprise kayo. Talagang pakatuon talaga ng Diyos buhay ko ito. Nung Thursday, before ako umalis, I prayed, then I checked ko yung sasakyan ng company car na pinagkaloob sa akin. Then, pumunta ako, nag-area na ako. Pumunta na ako ng Alaminos, Laguna. Sino nakapunta na doon? Alam niyo ang daan doon, di ba? Bundok, pasigsag. Diba? So, habang ako'y naglalakbay sa Alaminos, smooth naman yung biyahe ko. Then, after, papunta na ako ng client, may nararamdaman ako, parang may tumutunog yata sa aking sasakyan. So, tinawagan ko yung mekaniko na gumawa ng aking sasakyan. Kasi before that, a week before, pina-repair ko yung sasakyan. So, maayos na siya. Maayos ng takbo. Hindi na siya parang, parang, kasi old model na kasi yung sasakyan eh. So, maayos na yung takbo. Nung papunta na ako ng client, may narinig na akong tunog. So, tinawagan ko agad yung mekaniko. Sabi ko, sir, parang may tumutunog. Na-record ko pa, sinan ko sa kanya. Sabi niya, ma'am, ano mo lang, tawag nito, obserbahan mo lang, baka sa daan lang. Baka yung highway, hindi smooth, ganyan. So, sige po, nung after ng meeting ko sa client ko, pauwi na ako ng Lipa, parang consistent naman ang tunog. At nung paakyat na ako doon sa pinakataas ng Alaminos, parang tumutunog na yata. So, ako'y nananalangin lang, nag-worship, ganyan, hanggang makarating ako ng Lipa. Sabi ng, malapit na ako sa Robinson ng Lipa. Sabi ng jeepney driver sa akin, binusinahan ako, ma'am, yung gulong mo. Sabi ko, ano kaya nangyari sa gulong ko? At naramdaman ko na, nag-wiggle na. So, dinahandahan ko ng takbo, mga 20 lang yung aking takbo at nakahasard na ako hanggang makarating ako ng parking ng Lipa. At dito na. Nang bumaba na ako ng sasakyan, nakita ko, oh my! Talagang oh my God ka. Nakita ko yung ibang bolt ng gulong, wala na. Natanggal na. Nanginginig talaga yung aking katawan. Lord, salamat. Iniligtas mo talaga ako. At ito pa, dahil hindi na nga makatakbo yung sasakyan ko, nandun ako sa parking ng Robinson. So, nag-cause na ako ng traffic. Although hindi naman talaga sa gitna, dito lang banda, sa gilid.
Nagkakos pa rin ako ng traffic kasi yung volume ng sasakyan palabas. Sabi ko, sino ka nang tutulong sa akin dito sa Robinson? Merong isang tricycle driver na lumapit sa akin, "Ma'am, ano pong nangyari? Kuya, yung aking mga bolts sa gulong ng tanggalan." "Ay, oo nga, ma'am. Baka nandun pa sa sa may gate ng Robinson." Hinanap niya, may nakuha siyang 2. Sabi ko, "Kuya, pwede mo ba akong tulungan? Dahil wala akong kakilala dito sa Robinson. Baka pwede kang makahanap ng mekaniko." Sabi niya, "Sige, ma'am." Kinuha ko yung number niya, tapos dinala niya yung 2 bolt, at nakahanap siya ng mekaniko, dinala niya sa akin. Sabi ko, "Kuya, magbili tayo ng bolt kasi kailangan ng mekaniko." So, bumili kami, umikot kami sa labas ng lipa ng Robinson, nakahanap kami. So, in short, hanggang naayos na yung sasakyan ko, nalagay na lahat ng mga bolt. And, nung magkatapos ng i-repair, eto na, grabe talaga ang Diyos. Dahil alam mo ba kung sino yung driver na yun? Sabi ko sa kanya, "Kuya, hindi ko siya kilala. Nakalimutan ko rin mukha niya." Sabi ko, "Kuya, taga saan po kayo?" Taga Banay-Banay po." "Saan pa sa Banay-Banay, kuya?" "Sa St. Vincent po." "Kuya, ikaw yung tatay ni Ina!" Sabi niya, "Ma'am, oo nga, namukhaan kita." Sabi ko, "Lord, grabe ka talaga, Lord. Hindi ito aksidente, may purpose talaga." Sabi ko, Diyos talaga ito sa buhay ko. Amen. Kung sana dun pa lang sa gitna ng Alaminos, tinatanggalan na yung gulong, ano kayang mangyayari sa akin? Grabe. Nung dumating ako sa Robinson, umiiyak ako sa Diyos. Naglalag ako. Sabi ko, "Lord, makakauwi pa ako sa bahay. Makikita pa ako ng mga anak ko." Grabe kaya yung tuhod ko nanginginig. Pero biglang pinalakas ng Diyos. Kinabukasan, mag-birthday ako. Pinaregalo ni Lord. Grabe. Kaya diba, He is God. Hindi natin i-underestimate yung ating paglilingkod. Yung ating pagbibigay sa gawain ng Diyos. Huwag natin i-underestimate. That is our protection. That is the hedge of protection of God in our life. Amen. Kaya tingnan mo, sabi ko, "Kuya, salamat talaga. Ikaw ang pinadala ng Diyos para tumulong sa akin." Anong pangalan niya, Te? Jomar po. Si Kuya Jomar. Si Kuya Jomar naka-attend na sa atin dyan doon sa inalisan natin. Hindi sa St. Vincent, doon sa may... Hindi po. Diyan sa may garden. Sa studio. Doon sa maliit natin na inalisan. May Marasigan. Kaya, ipapalo up natin siya. Sabi ko sa kanya, "Kuya, pumunta ka sa pinagtungkulan. Papalo up natin yung kanyang buong pamilya." Amen? Kaya kaya ng Diyos iligtas tayo sa lahat ng sakuna. Amen? Kayang iligtas tayo mula sa isang mahirap na buhay. Kaya ng Diyos ikaw pagyamanin. Kayang-kaya ng Diyos yan. Amen? Nilikha niya lahat ng kailangan natin. Tingnan mo yung sarili mo, kulang ka ba ng paa? Kulang ka ba ng mata? Kulang ka ba ng tenga? Diba? You are wonderful made by God. You are fearfully and wonderfully made by God. Kaya mga anak, huwag niyong sasaktan sarili niyo. Huwag niyong kukurtin. Ikaw, nagkamali ka na naman. Ikaw na naman. Huwag mong sasaktan. Dahil ang buhay mo is fragile. Our life is fragile. Amen? You are perfectly made by God. Sabi ng Psalms 139:14.
Diba? Kaya everyone, yung buhay natin, we must value. Kapag sinabing value, pahalagan mo yan. Pahalagaan mo yan. Kung paano ka magpahalaga sa isang bagay, what more doon sa ibinigay ng Diyos sa'yo. Doon sa ipinagkatiwala ng Diyos sa'yo. Amen? Sabi ng Jeremiah 32 verse 17, si Jeremiah ay nanalangin, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa. Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, walang bagay na mahirap para sa iyo. May mahirap ba sa Diyos? Walang mahirap sa Diyos. God is able. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos lahat. Ang pinakaayaw ng Diyos, alam niyo ba ang pinakaayaw ng Diyos? Ayaw niya sa taong tamad. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang tatamad-tamad. Huwag tayong maging tamad. Huwag kang tamad magtaas ng kamay. Yung worship leader, itaas natin ang ating mga kamay. Talagang puspos na. Ikaw. Anong sabi? Huwag tayong maging tamad magpuri sa Panginoon. Huwag tayong maging tamad manalangin. Huwag tayong maging tamad magpasalamat sa Diyos. Amen? Kailangan maging masipag tayo. Kung marami kang hinihiling kay Lord, pagsipagan mo magpuri sa Kanya. Pagsipagan mo manalangin sa Kanya. At ito pa, magsipag kang mag-akay. Nasaan na yung akay mo? Nasaan na yung akay mo? Nasaan na? Sabi ng Proverbs 12 verse 27 to 28, hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad. Tandaan niyo yan. Ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Nothing is impossible to God. Amen? Doon sa nangyari sa akin, nothing is impossible to God. Walang imposible sa Diyos para ako ay iligtas. Pero, meron din akong gagawin. Marami akong natutunan ng Thursday Dahil yung aking goal ay gusto ko pang maraming kliyente mapuntahan ng Thursday. Yun pala, may nangyayari na pala sa sasakyan ko. Kaya, pinapalo din tayo minsan ng Diyos. Diba? Tama, mali. Para tayo ay maayos. Para hindi tayo mapahamak. Amen? Walang mahirap sa Diyos. Mga anak, sino nag-aaral dito, taas ang kamay. Walang mahirap sa Diyos. Kapag kayo ay masipag, mag-aral, masipag sa lahat ng bagay, walang mahirap sa Diyos. Diba? My God is a big God. Amen? Gaano mo kakilala ang Diyos? Nilalagay mo lang ba ang Diyos sa bulsa mo? Saan mo nilalagay ang Diyos? My God. Our God who created the heavens and the earth, He is a big God. He is a powerful God. Amen? Number 2, ang Diyos ay higit pa sa ating inaasahan. Amen? Ang Diyos ay hindi sumasagot sa panalangin natin minsan dahil may purpose siya. Ayaw ng Diyos doon sa gusto lang natin. Dahil ang gusto natin, ito lang Pero ang gusto ng Diyos, malaki. He goes beyond. Amen? He goes beyond. If you ask, God does more. Amen? Kung tayo, naghihingi lang ng maliit na bagay sa Diyos,
Pero, ang gustong ibigay ng Diyos, mas malaki. Kung ikaw, ang iniisip mo, ganito lang. Pero, ang iniisip sa'yo ng Diyos, mas malaki. Amen? At yung in-expect mo, ganito lang kaliit. Pero, ang in-expect ng Diyos sa'yo, malaki. Kaya, yung capacity natin, kailangan lumaki, lumawak. Halimbawa, kapag ang kapasidad, halimbawa, ito maliit, diba? Yan, wala tayong ano. Halimbawa, itong pot na to. Kapag itong plant na to, kapag ito ay lumaki ng lumaki, at ang kanyang base ay maliit pa rin, do you think nagko-conform siya? Pangit siya tingnan, diba? So, kailangan kapag lumaki itong plant na ito, ililipat mo siya sa malaking paso. So, ganun din. Ang Diyos nakatingin sa ating kapasidad. Kung ikaw na nanalangin, Lord, bigyan mo ko ng malaking bahay. Pero ang kapasidad mo, it's not enough for that big house. Dahil ang mag-maintain ng bahay, napakamahal. Ang magbayad ng batelek, magbayad ng tubig para sa isang malaking bahay, it's very expensive. Ang bumili ng mga grocery para pagandahin mo yung bahay, linisan mo, malaki. Kaya ang Diyos nakatingin palagi sa ating kapasidad. Dahil kapag binigyan ka ng malaking bahay at hindi mo kaya, masasayang lang ang lahat. Kapag si Jeremiah binigyan po ng 1,000,000, ano kaya gagawin ni Jeremiah sa 1,000,000? At his age, malamang ang 1,000,000, itatapon nila. Or kakainin niya. Diba? So, masasayang. So, ang Diyos, tandaan natin, nakatingin siya palagi sa kapasidad natin. And our God, He is not just an enough God, but He is more than enough. Amen? He is more than enough. He is more than enough, God. So, ang Diyos ay higit pa sa ating inaasahan. Kita mo, si Joseph, nung siya ay nasa kulungan, at yung kanyang mga kasama sa kulungan ay nagkaroon ng panaginip na interpret niya. Dahil binigyan siya ng Diyos ng kakayanan, binigyan siya ng Diyos ng gift para mag-interpret ng panaginip. Pero, yung nangako sa kanya, sino yung nangako? Yung baker. Tama? Pag ako'y lumabas dito, kaibigan, sasabihin ko sa hari. Pero nung lumabas na yung baker sa kulungan, ano nangyari? Nakalimutan. Nakalimutan. Bye-bye, friend. Pero kita mo, ang Diyos, dahil siya ay lumikha ng langit at lupa, pinaalala ng Diyos sa kaibigan. Meron kang kaibigan doon sa kulungan, nag-i-interpret ng panaginip. Dahil ang haring Pero ay merong matinding panaginip at walang sino man ang nakapag-interpret. Lahat, magician, tinawag na, lahat ng mga the best na maghuhula siguro doon sa palasyo, tinawag na niya. Pero no one can interpret the dream of the King Pharaoh. At kita mo talaga ang Diyos, diba? Siya talaga ay maaasahan sa lahat ng oras. At nung pinaalala ng Diyos na meron siyang kaibigan, si Baker, meron akong kaibigan sa loob ng preso, sa kulungan, kaya niya mag-interpret ng panalangin. Sa inyo kaya, sino ang nangako sa inyo? Pero hindi natupad ang pangako. Ang pangako napako, pero may ginawa ang Diyos sa buhay mo. Nung nakilala mo si Lord, ito pala ang pangako ng Diyos sa buhay ko. Amen?
Kasi ang pangako ng tao, mabilis lang mangako eh. Pero hindi kayang i-deliver. Hindi kayang i-supply. Dahil ang tao, limitado lang. Pero kapag tumawag tayo sa Diyos, He is the God of unlimited. He can supply everything what you need. Amen? And number 3, gumagawa ang Diyos sa atin para sa Kanyang kaluwalhatian. Diba? Sabi ng Ephesians, binasa natin kanina, sa Kanya na makakagawa, sa Ephesians chapter 3, verse 20, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salin lahi. Amen. So, not only your generation today, but it will extend even into 4th generation. Amen? Kaya yung paglilingkod natin, yung pagpunta mo every Saturday para magpunas ng upuan, magwalis, mag-is-is, magtanim. Alam mo ba, bilang lahat ng Panginoon yan. Hindi natutulong ang Diyos para hindi nakikita ng Diyos lahat ng ginagawa mo. Lalo na kapag dating sa pag-abante ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Maniwala kayo sa akin. Our labor to the Lord is not in vain. Lahat ng ating mga itinatanim, yung lahat ng ating mga kayamanan, lahat ng pinagkatiwala ng Diyos sa atin, na kapag tinanim natin sa gawain ng Diyos, talagang meron po talagang resulta. Meron bunga yan. Trusted and proven po lang po talaga yan. Dahil sa aking paglilingkod for 17 years dito sa The Hub of Christ. The Hub of Christ, yun, sa Paranaque. Doon ko talaga nakita na hindi talaga ako pinapabayaan ng Diyos. Meron mang time na talagang may time na dry. Pero may time na ang Diyos abundant talaga siya. At doon sa dry season na yon, huwag kang papayag na hindi ka pumukonekta sa Diyos. In your dry season, yan yung season kung saan mas lalo ka ngayon kukonekta. Mas lalo ka ngayon maging masipag, manalangin, masipag sa gawain ng Diyos. Amen? Dahil yung season na yan, katulad sa buhay ni Joseph, yung character niya, inalign kaya ng Diyos. Yung matabil na dila niya, inalign kaya ng Diyos yun. Yung mga nangyari sa kanya, kaya siya napunta sa kulungan, that is the process of God in his life. Para una-una, turuan talaga siya. Turuan siyang magpakumbaba. Hindi doon sa sarili niyang lakas, kung hindi yung lakas na galing sa Diyos. Amen? So in every situation, in hardships, in challenges, in difficulties in life, tinuturuan tayo ng Diyos kung paano tayo lumapit sa Kanya, magpakumbaba sa Kanya, at unahin palagi si Lord. Hindi mo siya i-list priority, kung hindi, priority mo ang Diyos sa lahat ng oras. Kaya that's why He is not just an enough God, but He is more than enough God. Amen? Number 3, gumagawa ang Diyos sa atin para sa Kanyang kaluwalhatian. Tandaan natin, ang Diyos ay makapangyarihan. And He is always present. Even you're absent inside the church, but He is always present. Akala mo absent siya, pero ang Diyos ay palaging nandyan. Hindi siya tulog, kung hindi laging gising. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi malayo. Kung hindi, He is always working in us. Kaya diba, He is a miracle worker God. Amen?
Sabi ng Romans 8 verse 11, kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siya muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Alam niyo ba, God will always work when only we know how to obey. Ang Diyos, magtatrabaho niya. Ang Diyos kaya niya mag-orchestrate ng lahat ng mga imposibleng bagay sa buhay natin. If we know how to obey. What is obey? What is obedience? If you don't want to do what you need to do, no option but to obey. Kailangan mong gawin. Wala kang choice kung hindi ikaw ay sumunod. Madali bang sumunod, Angel? Madali bang sumunod, Ate Marisa? Mahirap sumunod, totoo lang. Kahit sa amin. Pero hindi lang ito para sa amin, kung hindi para sa next generation namin. Amen? Dahil sa pagsunod mo sa Diyos, diyan mo makikita yung kamay ng Diyos sa buhay mo. At pagsunod mo sa Diyos, i-honor ng Diyos yan. Diyan mo makikita, Lord, salamat dahil sumunod ako. Even Abraham, sinabihan siya ng Diyos, pumunta ka sa lugar na hindi mo alam. Nag-retaliate ba si Abraham? Kung hindi, sumunod lamang siya. Pero sa kanyang pagsunod, doon niya nakita yung kamay ng Diyos na iningatan siya. Amen? God works when only we know how to obey. At ikilos lang talaga ang Diyos sa buhay natin kapag marunong tayong magtiwala sa Kanya. Magtiwala. Amen? So, kita nyo, di ba? Yung buhay ni Joseph talagang he kept trusting God. Even he was a prisoner, he kept trusting God. Dahil dun pa lang, may niluluto na ang Diyos sa buhay ni Joseph. At nung naayos na si Joseph, ano nangyari kay Joseph? Yung buhay niya, hindi siya bumalik sa zero. Kung hindi, ang ginawa ng Diyos sa kanya, promotion. If you know how to obey, if you know how to trust God, then promotion comes. Amen? Sino ang ayaw ng promotion? Ipopromote ka, hindi sa posisyon. Kung hindi ipopromote ka ng Diyos in a higher level. Diba? In a higher level, in a higher dimension, kung saan nagagamitin ng Diyos. Amen? Kami mag-asawa, hindi namin gusto magka-pastor. Dahil nung kami ay nasa Paranaque, alam ko ang buhay ng isang pastor. Nung kami nagsisimula sa Paranaque, nakikita ko ang kalagayan ng Pastor Dong at Pastor May. Hindi madali. Kapag nung nagsisimula pa kami as maliit pa lang yung aming simbahan at nagre-rent pa kami sa Paranaque. Alam niyo ba ang ginagawa na ng Pastor Dong? From Monday to Saturday, meron silang merong mga nag-i-invite sa kanila internationally. So they go to Singapore, to Indonesia, to Malaysia, dahil talagang napakataas ng pagkatawag ni Pastor Dong. Hindi lang dito sa Philippines, kung hindi even outside Philippines. And pag Saturday night, dyan sila umuwi, nakikita namin yung pagod, yung hirap, at hindi nila nakakasama ang kanilang 4 na anak. Naiiwan nila sa amin. Kaya nung si Lydia, ang liit pa yan. Hahatid namin yan sa school.
Kukutuhin pa namin yung lidya. Namin kuto. Ganon. Nakita namin ang hirap ng buhay ng isang pastor. Nakita namin, pero maliwanag yung pagkatawag sa amin na kami ang paa at kamay ni na Pastor Dong at Pastor Dong. Kasi hindi naman makakatakbo si Pastor Dong. Hindi naman siya makakalaman. Pag pumunta yung anak niya doon, hindi naman kayang habulin ni Pastor Dong. Tatawagin niya, Gabi, puntahan mo doon si Lydia, puntahan mo doon si Hadasa, puntahan mo doon si Oba. Diba? So, na-receive namin yun na kami ang paa at kamay ni Pastor Dong. At nakita namin talaga, Monday to Friday, pag wala ang aming mga pastor, we know how to obey. We know how to honor our pastors. At ginagawa namin ang the best na kaya namin itulong sa aming simbahan noon sa Parañaque. Ang ginagawa namin gabi-gabi, see you every night sa mga gawain ni Lord. Dala-dala namin yung mga bulag. Sina Ate Maritel, madami pa yan sila noon. Kaya para kaming training. Choo-choo! Tatawi, wala pa kaming sasakyan noon. Pinagpala pa itong mga to eh. At itsundo pa kayo. Kami noon, wala talaga kaming sasakyan. Nagko-commute talaga kami. Pinupuntahan namin yung mga taga-Pasig, si Nati Kasing, mga kapatid natin Marisa, oh. Pinupuntahan namin yun. Pupunta na kami ng Tanawan. Yung matagal na namin kilala itong mga to eh. Si Timothy noon, napakaliit pa noon. Ganun kami naglingkod. We are sold out pagdating sa gawain ng Diyos. At nung nag-full time kami, naranasan namin na walang-wala. Mati namin passion na. Ang mahalaga sa amin, meron kaming matutulugan sa banal mong trono. Yan aming tulugan. Yung phone namin, Monday to Saturday, tulugan namin stage. Kailangan maaga kaming gigising, lalo na pag linggo. Dahil may gawain. Roll namin yung aming phone. Tatabi namin. So yung aming simbahan, bahay namin yan, Monday to Saturday. Pag Sunday, church namin yan. Parang ganito lang din nangyayari sa amin ngayon. Kaya sabi ko, Lord, hindi talaga madali ang magiging pastor. Pero nung tinawag kami, mga anak, i-order namin kayo. Wow! Si Pastor Mark na lang po. Siya naman ang nag-unang list eh. Kasi mahirap talaga. Napakahirap. Pero alam niyo ba, dito namin nakita, kahit mahirap pero masaya. Amen. Kahit wala ka, masaya ka pa rin. Yung contentment sa buhay mo na hindi kayang bayaran ng pera, hindi kayang bayaran ng salapi. Amen? That's why God is always working in us. Amen? At napakahalaga na tayo ay tutugon. Diba? Sabi ng ating pinag-aaralan ngayon, going above and beyond. You cannot go above kapag hindi ka tumugod. Tandaan natin yan. Ang yes mo kay Lord ay napakahalaga. Let your yes be yes and your no be no. Hindi ka pwedeng mainit ngayon, bukas malamig ka. Ang sabi ng salita ng Diyos, isusuka ka ta. Kapag mainit ka, magpakainit ka. Yan, tingnan mo yung pag-ibig ng Diyos sa akin, napakainit. Yan. So, napakahalaga ng ating pagtugon. Ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng be initiator. Yan ang gusto ng Diyos. Mag-initiate ka. Meron tayong, hindi ka pwedeng, anak, ito yung gawin mo, ito yung gawin mo, ito yung gawin mo. Lahat na lang spoon feeding. Kung hindi, i-go beyond. Halimbawa, pinalinis ka ngayon ng plato. Nakita mo yung pati yung paligid ng hugasan, madumi. Hindi ka na kontento doon. Kung hindi lahat nilinis mo na. Dahil masaya ang puso mo, pati yung lutuan nilinis mo na. Dahil masaya ang puso mo na nakikitang malinis. Lahat ng buong bahay nilinis mo na. Amen? Ganyan ang gusto ng Diyos sa atin. Hindi lang na
nabaptize ka, what's next? Kung hindi, manampalataya ka, magpakalalim ka, anak. Hindi lang hanggang water baptism lang. Hindi lang hanggang naligtas ka lang. Aabot na ngayon ng mga bagong kaibigan, mga kaklase mo, mga kapitbahay mo, para ipakilala si Jesus. Because Jesus is for everyone. Hindi lang si Jesus for me alone. But Jesus is for everyone. Alam mo, kapag ako ay nagrorota, talagang isinashare ko si Jesus sa mga kliyente ko. Doon ko talaga nakita, ano ang nagpapaiba sa akin sa ibang sales. Sabi ko, dito ko pala talaga nakita, kapag meron kang Kristo sa buhay mo, hindi na dapat matakot. Kahit 1,000,000 yung kota mo, kayang-kaya ni Lord yan. Amen? Bibigyan ka ng Diyos ng karunungan para i-meet yung target na yan. Ganun din ang gagawin ng Diyos sa'yo. Yung napaka-imposibleng panalangin mo, kayang-kayang ni Lord sagutin yan sa'yo. Amen? Nothing is impossible with the Lord. Pero napakahalaga ng ating pag-yes sa Panginoon. At ang gusto ng Diyos, seek things that are above. Sabi ng Colossians 3 verse 1, Yamang binuhay kayo muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa lupa o nasa langit. Sa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Tandaan natin, our God is not a short-sighted God. Kung hindi, ang Diyos na pinagilingkuran natin, He can go beyond that. Kaya ng Diyos gawin yung mga imposibleng bagay sa buhay mo. Amen? And all the hardships in life, bibigyan ka ng Diyos ng kapasidad that you will endure. You can endure every pain, every hardships. Yung anak mong mahirap baguhin, kaya gawin ng Diyos yan. Amen? Yung mga imposibleng bagay, kayang gawin ng Diyos yan. Ang gusto ng Diyos, maging extra mile tayo. Tinuturuan tayo ng Diyos, magpakumbaba, lumuhod, magpuri sa Kanya, manalangin sa Kanya, magtiwala sa Kanya, bumalik sa salita ng Diyos. At kung ano yung pangako ng Diyos, panghawakan mo yun. Because the promises of God is always yes and amen. Amen? Hallelujah. Kaya kaya ng Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Sabihin mo sa sarili mo, Lord, kaya mo lahat ng kahirapan na nasa puso mo. Walang mahirap sa Diyos. Amen? At may ginagawa ang Diyos sa atin. Ang ginagawa ng Diyos ay higit sa ating nakikita. Kung yung nakikita natin maliit, alam mo ba ang nakikita ng Diyos sa'yo? Malaki. O yung negosyo mo maliit, ang nakikita ng Diyos sa'yo, bibigyan ka niya ng malaking negosyo. Amen? Kung nakikita mo ngayon, Lord, hindi yata ako makakagraduate ng college. Pero ang nakikita ng Diyos ay, anak, makakatarap-tapos ka ng iyong pag-aaral. Kaya si Joanne, malapit nang mag-graduate. Anong ginawa niya? Naglingkod na naman kay Lord niya. Binigyan ba namin ng pera yan para maglingkod? No. Ma-encounter na ang Diyos. Amen? Katulad kay Joseph, you may be in the season of that doesn't make sense. Maybe there is a delay, but there is a purpose of God why the delay is happening in your life. Amen? Let us all be reminded in the life of Joseph that God is in control of everything. Amen? Don't limit God with small thinking. Tandaan natin yan. Don't give up in the middle of the process.
tandaan natin, paano nabubuo ang wine? May proseso. From the grapes, pinipress yan. Dumadaan sa process. Para mas lalong maging masarap yung wine, pinistore nila sa matagal na panahon. Maybe we are in the process na tayo ay pinitest, pinipress, tandaan natin, bumalik tayo sa Diyos. Tumawag tayo sa Diyos. Amen? Don't give up in the middle of the process. Don't lose hope in the waiting season. Amen? Instead, trust Him, surrender to Him, and expect more from Him. Amen? Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat. Salamat, Panginoon.